Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moki. Taong 1993, sitio ng Capiz. Lumaki si Moki sa pangangalaga ni Lolo Arturo. Mula pagkabata ito na ang nag-aruga. Marami itong ginagawa at ngayong nasa 8 gulang, hindi niya maiwasang questionin ang mga bagay-bagay. Kabilang na ang palaging pagpunta ng matanda sa gubat para kausapin ang elementong hindi nakikita. Kaibigan, nagdala ako ng ilang pagkain dito. Pagtiyagaan na lang ha. Wala akong pera para makabili ng masarap Wika ni Lolo Arturo. Inilapag nito ang dalang pagkain sa lupa. Pagkatapos ay nagsimulang kausapin ang tinatawag na kaibigan. Wala pa namang nagparamdam. Kung sakaling meron man, madali nating mauhuli dahil masyadong aktibo yung binigay mong bato. Malayo pa lang nararamdaman na yung mga nilalang. Sandali itong huminto. Tila pinakinggan kung ano ang sinabi ng hindi nakikitang nilalang. Ilang sandali pa ay tumawa. Siguro naparami ang kain mo nitong mga nakaraang araw, kaya nasabi mong bumigat ka. Pero mukhang bumalik ka uli sa pangolekta ng kung ano-anong bagay Maraming nakatambak sa munti mong tahanan. Sa dami mukhang wala ng espasyo para sa'yo. Napabuntong hininga si Moki habang pinapanood ang tagpo. Hindi man sabihin sa salita pero sa paglipas ng panahon, nagmumukhang baliw na sa kanyang paningin ang sariling lolo. Ilang ulit na siyang nagtanong tungkol dito, kaso nga lang palaging umiiwas si Lolo Arturo. O siya, maiwan na muna kita ha. Mukhang masama ang timpla ng panahon Madilim ang langit. Uulan anumang oras. Dadalawin na lang kita sa ibang araw. Mag-iingat ka dyan. Lalakad na muna ako. Nagmamadaling umalis si Moki bago pa mahuli. Pagdating ng tahanan, inatupag kagad ang gawaing bahay upang hindi magduda si Lolo Arturo. Nalalaman nito kung lumabas siya o hindi. Ang lakas ng ulan. Hindi man lang ako inantay na makaawi bago bumuhos. Noki, pakiabot mo nga yung tuwalya. Nabasa ang ulo ko Wika ni Lolo Arturo. Inabutan naman ito ng tuwalya ni Moki. Yan kasi, kung saan-saan ka pumupunta nabutan ka tuloy ng ulan. Matanda ka na lolo, pero ang lakas pang maglakwatsa. At saka, ano po ba yung pinapatuyo nyo? Wala namang kayong buhok? Pabirong wika ni Moki. Tumatawa ang binata. Napatigil siya ng mahampas ng tuwalya. Puro kabiro. Yung mga gawaing bahay ba natapos mo na? Yung mga panggatong sa labas nabasa na. Ikaw talaga, Moki. Wala tayong magagamit mamaya. Pinaulanan mo Wika ni Lolo Arturo. Nagip ng tingin sa bintana ang mga panggatong sa bakuran. Nagmamadali namang lumabas si Moki para kunin ang mga ito. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik huminto sa lakas ng ulan. Kung naisip mong ilagay sa lutuan ng mga yan kanina, di sana hindi mababasa. Sandali nga. Lumabas ka na naman Kasi kung nandito ka lang sa bahay, nailigpit mo sana ang mga yan. Halika nga dito nang mabigwasan kita. Si lolo naman, meron pa naman tayong panggatong na pwedeng magamit mamaya. Nakapagluto na rin ako para mamayang hapunan. Bukas ng umaga, pwede pang makapag-init ng tubig. Hindi mo pa natapos yung pagtutupi ng mga damit. Sabihin mo nga sa akin, saang bahay ka bumisita? Ikaw, Moki sa tingin ko, hindi magtatagal, uuwi ka ng nakalipad. Napakunot ang noo ni Moki pagkarinig ng salitang lipad. Lilipad? Anong akala nyo sa akin, aswang? Ito talagang si lolo palibasa. Isinilang nung unang dekada pa Wala na ako ibang naririnig sa'yo, lolo. Puro aswang ang bukang bibig. Siguro nung nakaraan yung buhay may lahi kang aswang Wala sa edad o kung anong dekada kay pinanganak, Moki.
Naglipa na ang nilalang na yan saan mang bahagi ng mundo. Iba't iba ba ng bersyon pero iisa pa rin ang layon, ang makapambiktima ng tao. Sa lugar natin ngayon, hindi na mabilang kung ilang beses nababalitang merong inaswang. Ang sakin lang, huwag mong ugaliin ang paglabas dahil baka mamaya may makasalubong kang nilalag. Wika ni Lolo Arturo. Napabuntong hininga na lamang si Moki. Kapag ganito na ang usapan, wala siyang masasabi dahil ipipilit lamang ni Lolo Arturo ang mga bagay na malabo para sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Tahimik na nagkakape si Lolo Arturo sa harapan ng bintana habang pinagmamasdan ang lagay ng panahon. Si Moki sa kabilang banda, sinasamantala ang pagkakataon na maghalungkat sa mga gamit para hanapin ang batong itim na madalas binibitbit ng lolo kapag lumalabas sa gabi. Minsan ang narinig na may taglay na pambihirang kakayahan. Sa tulak ng kuryosidad gusto niyang makita. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, huminto siya. Ang huling pagkakaalala, sa aparador lamang nailagay subalit wala roon. Sa pagkakaalam ko nandito lang yun eh. Dito nilagay ni Lolo kagabi. Hindi ako pwede magkamali. Magpakita ka lang sa akin ba to? Titignan ko lang naman kung anong hiwaga meron ka eh. Muli siyang nagalungkat hanggang sa muling natigilan pagbukas ng pinto. Bumungad si Lolo Arturo. Sa una palang nakita na ang kanyang ginawa. Ano bang bato ang hinahanap mo? Marami doon sa labas. Dito pa talaga sa damitan naghanap. Moki, imbes na tupagin mo ang mga walang kwentang bagay, bakit hindi ka magluto ng may uulam natin? Meron doon talbos ng kabote at saka puso ng saging. Lutuin mo para makakain na tayo. Gumagabi na pero hindi ka pa rin kumikilos. Wika ni Lolo Arturo habang inaayos ang mga nagulong damit. Lolo, umaming ka nga po. May tinatago kayo ano? Huwag mo nang ipagkaila. Ilang beses na kitang napansin na merong bitbit na bato. Tapos nagsasalita ka mag-isa na parang may kausap. Pumunta ka pa sa kagubatan ha. Nagdadala ng pagkain. Hindi ka naman siguro nababaliw ano? Tanong ni Moki. Hindi na napigilan ang sarili. Nagbuntong hininga si Lolo Arturo. Apo, habang tumatagal, marami ka nang napapansin. Pero sana wag mong bigyan ng kahulugan. Normal lang ang ganito dahil tumatanda na ako. Meron ng iniindang kondisyon kumbaga. Hindi kumbinsido si Moki. Alam niya ang nangyayari. Hindi to basta karamdaman. Kahit bistado na kayo, ayaw pa rin umamin. Bahala na nga kayo dyan. Ganyan naman palagi. Dadalawa na nga lang tayo, naglilihim ka pa. Magluluto na nga muna ako. Nakahinga si Lolo Arturo. Matagal niya nang alam na napapansin ng apo ang mga kinikilos pero walang balak na magsabi ng totoo. Samantala, hindi pa rin tumigil si Moki sa paghahanap ng sagot sa sariling mga katanungan. Sinusundan ang bawat galaw ni Lolo Arturo sa tahanan man o sa labas. Pagsapit ng gabi, lumabas silang dalawa nang marinig ang sigawan ng mga kapitbahay. May distansya pero sa lakas ng ingay, malinaw ang kaguluhan. Pagkarating doon, bumungad ang usapan tungkol sa aswang. May aswang nakita ako. Nakakatakot yung itsura eh. Diyan pa talaga sa bubong ng bahay ni Aling Norna. Grabe. Ano bang nangyayari dito? Parang asyong, gabi na pero mukhang nagkakagulo kayo. Ang lakas ng ingay umaabot sa bahay ko. Nako paring Arturo, merong aswang ngayon lang eh. Mabuti gising pa yung apo kong si Bakoy. Nakita niya, nakaingi kagad ng saklolo bago may mabiktima. Buntis kasi yung apo ni Aling Lorna, kaya lapitin ang nilalang. Wika namang ansyong. Kaagad tinignan ni Lolo Arturo ang paligid. Nagbabaka sakaling mahabol ang aswang. Dumiretso siya sa likuran ng tahanan
dahil kagubatan na roon. Naglakad-lakad kahit sobrang dilim. Walang buwan ng mga sandaling ito. Dumampot na lamang ng kahoy para magsilbing gabay. Hindi nagtagal napatigil nang mapansin ang presensya ng aswang. Alam kong nandyan ka lang sa paligid. Bakit hindi ka pa lumapit? Nararamdaman kong nagdadalawang isip ka. Pagkatapos mo manggambala doon sa kabahayan, duduwag-duwag ka ngayon. Wika ni Lolo Arturo sa nilalang. Inilabas niya ang dalang punyal. Nakahanda na rin ang bastong kamagong. Ilang sandali siyang nag-intay pero hindi lumapit ang nilalang. Nagtago lamang sa tabi-tabi. Oh, wag mo sabihing natatakot ka talaga. Nakakabigla naman. Puro ka balandra ng kabangisan. Basta merong pwedeng biktimahin, inaatake talaga. Pero alam mo ba, ito ang tamang oras para magtuos tayo. Tahimik ang paligid. Tayong dalawa lang, walang sagabal. Sige na, lumabas ka na diyan. Pinakiramdaman ni Lolo Arturo ang nilalang. Nasa malapitan lang ang presensya pero hindi nakikita sa dilim ng paligid. Maririnig ang kaluskos ng dahon sa tuwing gagalaw ito. Sinundan niya ang tunog hanggang sa sumugod ang halimaw. Mabilis ang kilos ni Lolo Arturo na maging ang aswang ay nagulat. Unang pag-atake pa lang ng nilalang, natamaan na sa kamay. Malalim ang naging sugat ng aswang. Ano? Akala mo siguro hindi ko mapapansin ang galaw mo dahil madilim. Paligid lang ang madilim, pero ang paningin ko, malinaw na malinaw. Muli niyang hinanda ang punyal nang maramdaman ang tangkang paglapit ng aswang. Pero sa halip na sumugod, dumiretso ito sa unahan. Ang sunod na napansin ay ang pagkalmot kay Moki. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng binata pagkatapos magtamo ng sugat sa pisngi. Lokong to! Ano ginagawa mo dito? Bilisan mo! Tumakbo ka na pauwi! Nang makalis ang apo, hinarap muli ni Lolo Arturo ang aswang na nakatayo lang sa bandang unahan. Pambihirang pagkakataon. Oy nilalang, talagang dinamay mo pa yung apo ko ha? Tayo lang ang magkalaban, tapos dinamay mo yung bata. Dahil sa ginawa mo, wala na akong pagpipilian kung hindi patayin ka. Muling umatake ang aswang. Sinalubong ito ni Lolo Arturo. Ilang ulit na pag-atake ang binitawan sa isa't isa. Hanggang sa nakakuha ng tiyempo ang matanda. Hinampas niya ng bastong kamagong ang ulo nito. Humampas sa lupa ang mukha ng aswang. Hindi na ito halos makakilos. Dahan-dahang lumapit si Lolo Arturo. Sinaksak ng punyal ang puso nito. Ito ang sinasabi ko. Kung sino man ang aswang na mananakit kay Moki, hindi nasisikatan ng araw. Nanonood lang yun dinamay mo pa. Yan tuloy ang napala mo. Natigilan sa ginagawa si Lolo Arturo nang makitang pabalik si Moki. Nanlaki ang mga mata nang makitang nakahandusay na ang aswang. Lolo, totoo pala ang aswang. Akala ko kwento lang eh. Napakabaho. Ang pangit pa ng itsura. Wika ni Moki habang nakatitig sa nilalang. Yan ang sinasabi ko sa iyo Matagal na tayo magkasama sa iisang bubong. Palagi kong sinasabi sa iyo ang tungkol sa aswang. Maraming insidente na nangyari sa lugar, pero ang hirap mong paniwalain. Ano? Ayaw mo pa rin maniwala ngayon? O ayan nasa harapan mo na. Nang mapansin ni Lolo Arturo ang sugat sa pisngi ng apo, nagmamadali silang umuwi para maagapan ang sugat. Makamandag ang bawat parte ng aswang. Sa isang daplis ng kuko nito, maaaring mamatay ang isang tao o hindi kaya mahawaan ng pagkaaswang. Lolo, siguro naman. Kapag nagsimula ako magtanong ngayon, hindi ka na magkakaila.
Nakita ko kung paano kang lumaban sa aswang kanina. Suot-suot mo yung bato. Nagliliwanag. Meron ka pang hawak na bastong kamagong, tapos meron ding punyal. Ano po ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag yun naman sa akin para maintindihan ko. Napabuntong hininga si Lolo Arturo. Hindi pinagkaitang katotohanan, kaya isa-isang ipinaliwanag mula simula hanggang sa kasalukuyang kaganapan. Nagsimula ito nung aksidenteng matulungan ang isang lamang lupa sa hindi inaasahang pagkakataon. Nalaman na lang ni Lolo Arturo, ang simpleng galaw ay nakatulong sa nasabing elemento. Nagkaroon siya ng kakayahang makausap ito at makita. Hindi nagtagal, biniyayaan siya ng isang bato na may pambihirang taglay. Madaling napapansin kung anong meron sa paligid. May kakayahang proteksyonan laban sa anumang panganib. Unti-unting naintindihan ni Moki at sa mga sumunod na araw, tumutulong na sa pagdadala ng alay. Makikita ko rin po ba yung sinasabi niyong lamang lupa? Alam ko na ang sekreto niyo eh. Kaya dapat makita ko na siya, di ba? Ikaw talaga. Hindi mo siya makikita dahil ang makakakita lamang yung taong binigyan nila ng kakayahan. Hindi sila pala kaibigan sa lahat ng tao. Nag-iingat din ang mga ito. O siya, pakilapag na lang na maayos ang pagkain. Baka matapon na. Dahan-dahan lang. Wika ni Lolo Arturo. Sumunod si Moki. Kahit alam ang tungkol sa nangyayari, hindi pa rin naiwasan ang magtaka. Lalong-lalo na kung tunay bang may nakikitang elemento ang lolo. Magandang hapon, kaibigan. Narito muli ako para dumalaw sa'yo. Kasama ko nga pala si Moki. Aking apo, bumati ka, dalian mo. Napakamot naman sa ulo si Moki. Hindi malaman kung susunod dahil pakiramdam niya nasisiraan siya ng bait. Wala na ring nagawa kung hindi bumati. Magandang hapon po. Ako si Moki, apo ni Lolo Arturo. Nasaan ka po? Hindi kita makita eh. Lolo, baka ginagawa mo kong katatawanan dito ha? Hindi. Ito naman. Hindi mo lang siya nakikita kaya nagsasalita ka ng ganyan eh. Doon ka nga muna sa tabi. Kakausapin ko lang ang aking kaibigan. O kumusta? Kanina ko pa talaga balak dumalaw kasi masyado nang basa ang lupa sa lakas ng ulan kahapon. Inantay ko matuyo ng kaunti. Nag-iingat lang baka madulas ako eh. Alam mo na, tumatanda. Huminto sa pagsasalita si Lolo Arturo. Bahagya pang inilapit ang tenga sa lupa na para bang nakikinig sa kung sinong nagsasalita. Nakaupo lamang si Moki sa tabi. Pinapanood ang nangyari sa harapan. Ilang beses pang napalingon para masigurado na walang ibang nakakita dahil kapag nagkataon, magmumukhang baliw si Lolo Arturo. Oo nga pala, nakalimutan ko yan buti pinaalala mo. Nasugatan kasi si Moki sa inkwentro eh, kaya nabaling ang atensyon ko sa pag-aalala. Hindi ko na naasikaso yung aswang. Buhay pa ka mo? Sasalakay mamayang gabi. Walang problema yan. Papuntay mo sa tahanan, doon kami magtuos. Malaki ang galit ko dyan eh, dahil sa ginawa niya sa aking apo. Biruin mo, kami lang dapat ang maglaban. Pero nandamay pa talaga ng iba. Kamuntikan na nga yung kapitbahay namin eh. Pero kakaiba din yung aswang na yan ah. Binaon ko na yung punyal sa puso, nabuhay pa rin. Naalala ni Moki ang kinalabang aswang. Gulat na gulat siya. Nakahandusay na ito sa lupa, pero buhay pa rin ang nilalang. Pagkatapos makipag-usap ni Lolo Arturo sa elemento, pinunta nila ang lugar kung saan nangyari ang inkwentro. Nalaman na wala na doon ang nilalang, maging ang mga bakas. Kung hindi ka nanood kagabi, tapos na sana yung laban. Ay nako, pero hindi bale na. Sabi ng kaibigan ko, posibleng lumitaw uli yung aswang. Intayin na lang natin dahil babawi yan. Matitikman niya ang ganti ko. Pati ikaw dinamay eh. Parang naging kasalanan ko pa kung bakit nakatakas ah.
Pero lolo, talaga bang buhay pa yun? Nakita ko kung paano nyo binaon yung punyal eh. Paano mabubuhay yun? Iba ang aswang, Moki. Hindi sila pangkaraniwang nilalang. Malayong malayo sa ating mga tao. Marami silang tinataglay na hindi natin maiintindihan kung paano nagagawa. Kabilang na dito ang kakayahang mabuhay sa kabila ng malalang sugat. Namangha si Moki sa narinig. Matapos ng kaganapan, umuwi na sila. Habang abala sa paghahanda ng hapunan si Moki, napansin niya ang malataong figura sa hindi kalayuan. Dumaan lamang kaya hindi na pinansin. Pero makalipas ang ilang sandali ay dadaan na naman. Nang binigyan niya ng pansin, nawala kagad. Napakamot na lang siya ng ulo. Oh, ano na naman yung tinitignan mo riyan? Nasusunog na yung sinaing ho, Moki. Ay naku naman, ang lakas ng apoy. Wika ni Lolo Arturo nang maratnan sa kusina ang eksena. Ay, naku, pasensya na po lolo. Meron kasi ko napansin doon sa kabilang daan eh. Pabalik-balik, tumitingin dito eh. Tapos nung tinitigan ko, biglang nawala. Ewan ko lolo, kinikilabutan ako eh. Tinignan ni Lolo Arturo ang tinuro nitong direksyon. Pinakiramdaman niya sa pamamagitan ng pagdama ng bato ng lamang lupa. Hindi nagtagal, natukoy ang nakita ni Moki. Isa itong aswang. Kumain na muna tayo, Apo. Mamaya natin bigyan ng pansin ang nakita mo. Makalipas ang ilang sandali, nakabang na sa bakuran si Lolo Arturo. Suot-suot ang bato. Hawak ang bastong kamagong, pati na din ang punyal. Nakikiramdam sa paligid, matyagang inaantay ang muling paglitaw ng nilalang. Sa kabilang banda natigilan si Moki nang makita ang suot-suot na bato ng lolo. Kaso nga lang hindi matitigan ng matagal. Sumasakit ang kanyang mata. Nakita mo ang bato, pero nawawala yan habang tumatagal. Ganito kapag iba ang titingin. Huwag mo masyadong kusutin yung mata mo, mamumula yan. Habang iniinda ni Moki ang pananakit ng mata, binalingan niya ng pansin ang presensya ng papalapit. Dali-daling hinanda ang punyal. Inantay ang paglitaw. Hindi nagtagal nagpakita ang nilalang at kagad na umatake. Iba ang itsura nito. Halos kasing laki lamang ng tao. Pulang-pula ang mga mata, pero nababalot ng ugat ang buong katawan. Moki, pumasok ka muna. Isarado mo ang pintuan. Magdala ka ng kahit anong patalim para kung sakali. Dali-daling pumasok si Moki. Sinunod ang sinabi ng matanda. Samantala, natatawa si Lolo Arturo sa muli nilang paghaharap ng nilalang. Mababakas pa rito ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Pero naroon pa rin ang pagtataka ng matanda kung bakit nag-iba na ang itsura nito. Mas nakakakilabot at nadagdagan ang presensya. Mabuti naman natandaan mo pa akong hayop ka. Pumangit ka lalo ah. Bukod sa mga sugat mo, nagkaroon ka pa ng mga baging sa katawan. Ano yan? Nangingi ka ng karagdagang lakas. Alam mo ang may papayo ko sa'yo. Umuwi ka muna. Tapos bumalik ka kapag naghilom na talaga yung sugat mo. Siguradong kakawawain lang kita dito. O ako na nagmamalasakit ah. Wika ni Arturo. Gusto lamang nitong galitin ang nilalang. Umangil ang aswang at ilang beses tinangkang sumugod. Alisto naman ang matanda. Hindi naging pabaya. Nang makatsyempo siya ang sumalakay, mabilis na nakailag ang nilalang. Ramdam ni Lolo Arturo ang paglakas ng karap. Naging mas maingat ang bawat kilos nito. Nadagdagan ng bilis at siguradong nadagdagan ng lakas. Akalain mo yon, nagtanda ka sa nangyari nung nakaraan. Masakit ba nang maramdaman mo yung mga atake kaya naging maingat ka ngayon? Kahit ganon, halata pa rin sa mukha mo ang takot sa tuwing susubukan mong lumaban. Hindi maiwasang matawa ng matanda sa reaksyon ng nilalang. Lumalapit pa lang pero umiilag kagad.
Sinusubok niya ito. Sinusukat ang galaw sa bawat pagkilos. Umatake ng saksak si Lolo Arturo. Paulit-ulit na umiilag ang nilalang. Nasira na ang mga kagamitan sa bakuran. Sumalakay ng sumalakay ang matanda. Ilang beses ding umatras ang aswang. Pero nang matansya ay lumaban, bumaliktad ang sitwasyon. Ang nilalang ang umaatake. Ang matanda naman ang umiiwas. Lolo, lumabang ka. Patayin mo na yung aswang na yan, demonyo yan eh. Wika ni Moki habang nakatingin sa bintana. Kumalma ka lang nga po. Diyan din babagsak ang nilalang na yan. Maghintay ka lang. Masyadong agresibo pa to eh. Nang mga sumunod na sandali ay wala pa ring nagbago. Nagpapalit lamang ang sitwasyon. Minsan si Lolo Arturo ang umaatake. Kapag nakakabawi, ang aswang naman. Habang tumatagal, unti-unting nasukat ng matanda ang kakayahan ng nilalang. Ilang sandali pa, dahan-dahan na ring napatamaan. Hindi niya tinigilan hanggang sa makontrol ang buong laban. Umangil na lamang ang aswang. Sinikap pang bumawi pero wala nang nagawa. Ano? Lalaban ka pa? Pambihira ka. Ang tagal at hirap mong patumbayin ngayon ah. Pinagpapawisan ako sa'yo. Pero ayoko na maglaro. Tapusin na natin ang laban. Kitang-kita ni Moki ang kaganapan. Bahagyang tumahimik si Lolo Arturo. Kumikislap ang suot nitong bato. Inilagay ni Lolo Arturo ang punyal sa dulo ng baston na kamagong. Laking gulat ni Moki dahil naging isa ang sandata. Kitang-kita din niya kung paanong namuo ang isang nilalang sa likuran ni Lolo Arturo. Naging usok ang nilalang. Pumasok sa loob ng sandata. Dito na bumuelo ng malakas si Lolo Arturo. Walang pagdadalawang isip na binato ang baston na kamagong na may punyal sa pinakadulo. Tinamaan ang nilalang. Tumago sa katawan ang atake. Laking gulat ni Moki. Unti-unting nagiging abo ang katawan ng aswang. Hanggang sa tuluyan nitong nawala sa kanyang paningin. Tapos na ang laban na po. Ayoko sanang ipakita sa'yo eh. Kaso nga lang malay natin. Magamit mo rin pagdating ng araw. Matapos ng kaganapan, sumadya si Lolo Arturo sa kakawyan kung saan nakatira ang kaibigang lamang lupa. Kaibigan, maraming salamat sa pag-alalay kanina. Eto pala, nagdala ko ng paborito mong pagkain. Iiwan ko na lang dito ha. Muli maraming salamat sa'yo. Matapos ng kaganapan, tuluyan ang naintindihan ni Moki ang ginawa ng lolo. Hindi ito nababaliw. Bagkus siya ang nagsisilbing protektor laban sa mga nilalang. Hindi rin nagkamali ang matanda. Dumating ang dapit hapon sa kanya. Lahat ng kaalaman, lahat ng gamit ay pinasa niya kay Moki. Maging ang gabay na elemento, siya na ang nakikipag-usap. Umabot din sa punto na nakikita na ito. Si Moki na ang naging tagapangalaga ng baston at punyal. Siya na rin ang ginagabayan ng munting nilalang. Meron pa tayong upload mamayang 8:30 mga kabayan. Yung kwento mamaya ay tungkol sa matandang lokal na tumulong sa isang dayo. Abangan mamayang 8:30 mga kabayan.